Huwag sayangin ang kanin. Kapansin-pansin ang mga natitirang kanin sa pinggan na nasa mesa ng mga restaurant at fast foods. Niwan at hindi inubos ng mga customer. Gayon din sa mga food court, sa mga karinderya may mga natitira rin kanin sa pinggan. Sa mga pagtitipon halimbawa ay sa wedding reception, kukuha ng maraming kanin ang bisita pero hindi naman uubusin. Ganyan din sa birthday at Christmas parties. Kukuha ng maraming kanin at ulam pero iiwan lang sa mesa. Nakapanghihinayang. Habang maraming tao ang nagugutom at mayroong isa o dalawang beses na lang kung kumain sa maghapon, marami naman ang nag-aaksaya sa kanin. Ang nakikinabang sa mga hindi naubos na kanin ay mga hayop, aso, pusa at baboy. Ang pag-aaksaya sa kanin ay pinatotohanan ni Dr. Eva Goyena, Senior Science Research Specialist sa Department of Science and Technology, Food Nutrition Research Institute. Sabi ni Dr. Goyena, malaking porsyento ng kanyang masasayang. Itinatapon na lamang ang mga ito at ang iba pa ay pinakakain sa mga hayop. Bukod sa kanin, marami rin umanong nagsasayang na isda at gulay. Ayon pa kay Goyena, maraming nagsasayang ng kanin sa mga pamilyang nakatira sa Luzon at mga nakaaangat ang status sa buhay. Mayroon din daw mga Pilipino na ayaw kumain ng bahaw o kaning lamig at ang gusto ay bagong saing. Kaya itinatapong na lamang ang mga kaning lamig o bahaw. Payo ni Goyena na magsaing lamang ng tama ang dami para hindi magsayang ang kanin. Noon para marami ang nag-aksaya sa kanin. Kaya dapat nang ihinto ang mga restaurant ang kanilang gimmick na only rice. Dahil sa only rice, kaya maraming nagsasayang ng kanin. Sa pag-aaksaya sa kanin ay kontra sa programa ni President Ferdinand Marcos Jr. na nagpapababa sa presyo ng bigas. Target ni Marcos na pababain sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaunting panahon na lang daw sabi ni Marcos at maaabot na ng mamamayan ang pinangako niyang 20 pesos bawat kilo ng bigas. Kung magiging 20 pesos ang kilo ng bigas, baka lalong dumami ang magsasayang sa kanin. Tiyak na marami ang namatitira sa pinggan at mga aso't pusa ang makikinabang. Mas mabuti pa kung huwag nang ibaba ang presyo ng bigas para manghinayang ang mga tao at hindi na mag-aksaya. Kung mataas ang presyo, maski ang kaisa-isang butil ng bigas ay panghihina. Yangan.